Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa dito, this is your boy sharing real life food trips, budget friendly eats at mga hidden gems dito sa Saudi Arabia. And for today, may bago na naman tayong spot na na-try. Hindi namin plinano, hindi fancy, pero grabe. Minsan talaga yung mga ganitong biglaan ang nagiging sulit. So tara! Samahan niyo ako sa review ng Casa Restaurant dito sa Dammam. So ayun na nga, galing kami ng office mate ko sa Heritage Village, Dammam. Medyo napagod kami sa kaiikot at medyo nagutom na din at medyo tinatamad na rin talagang magluto pagbalik ng camp. Alam mo yung feeling na gusto mo na lang umupo at kumain ng hindi nag-iisip. Ganon! Kaya habang nasa biyahe, nag-decide kami na maghanap ng makakainan na simple lang ang misyon. Hanap ng chicken biryani. Una naming nadaanan na isang Indian restaurant. Excited pa nga kami kasi gutom na. Pero pag check namin ng menu, walang chicken biryani. Parang automatic kaming okay, next. Kasi biryani talaga ang craving namin that night. Habang nagmamaneho, bigla naming nakita ang Casa Restaurant. Walang masyadong kaartihan yung signage. Simple lang. Pero may dating na, alam mo yun, yung subukan natin. Minsan kasi yung mga ganitong lugar ang may mga hidden surprises. Gutom na rin kami, so go na agad. Pagpasok namin, napansin agad namin na malinis yung lugar. May single at family sections din sila. Kaya may privacy at hindi siksikan. Hindi siya fancy restaurant, pero maaliwalas. Well lit at comfortable. Alam mo yung vibe na parang pwede kang kumain ng hindi nagmamadali. Ganon. Pag-upo namin, lumapit agad yung staff. Mabilis, magalang, at masikaso. Kahit simple lang ang order namin, alam mo yon, yung chicken biryani at tea, hindi nila kami trinato ng iba. Walang judgment kahit tipid mode kami. Alam mo yun, yung malapit ang katapusan. For me, malaking bagay yung service sa overall experience. At hayon, habang nag-iintay kami dyan, medyo nagkakakwentuhan kami ng buhay-buhay dito sa Saudi Arabia. Alam mo yun, yung mga pinagdadaanan namin mga OFW. So, exchanging thoughts, kumbaga. Habang naghihintay, binigyan kami ng libreng papadam. Guys, isa talaga to sa mga hinahanap ko sa Indian restaurants. Yung papadam nila, crispy, fresh at masarap. Simple lang pero nakakatuwa. Parang appetizer na hindi mo hinihingi pero binibigay sa'yo ng buong puso. At hindi ko to palalampasin. Talagang hanggat meron, humihingi ako ng papadam kasi ewan ko ba kung bakit nagustuhan ko to. Pagdating ng biryani, unang sumalubong sa akin yung aroma. Kakaiba talaga. Hindi siya overpowering. Hindi rin naman siya kulang, yung sakto lang. Yung manok, malasa, makatas, at halatang marinated ng maayos. Hindi siya tinipid sa spices pero hindi rin sobrang anghang. Talagang comfort food talaga. Napansin ko lang na hindi basmati rice yung ginamit. Usually expected mo sa Indian biryani na basmati talaga. Pero surprisingly, hindi siya nakabawas sa lasa. Maayos ang pagkakaluto, hindi malata, at hindi rin sobrang dry. For a budget meal, okay na okay. After the meal, nagtsaa kami. Yung tsaa nila, sakto lang ang tamis. Sakto ang init. Yung tipong pamparelax habang nagkikwentuhan tungkol sa trabaho at buhay abroad. Ang sarap lang ng vibe. Simple pero satisfying.
So habang kumakain kami, napag-usapan namin na minsan mo kailangan ng mamahaling restaurant para ma-enjoy ang pagkain. Basta masarap, malinis at maayos ang service, panalo na. At saka sa restaurant, kompleto yung tatlong yan. Pag-uwi namin, busog at satisfied kami pareho. Hindi namin ini-expect na sa simpleng paghahanap ng biryani ay makakahanap kami ng lugar na sulit sa budget at masarap ang pagkain. Minsan talaga, yung mga hindi planado ang nagiging highlight ng araw. So overall, binibigyan ko ang Casa Restaurant ng 9 out of 10. Masarap ang biryani, maayos ang lugar, maganda ang service, at swak sa budget. Definitely a place worth revisiting. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga food trip at reviews dito sa Saudi Arabia, don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits sa next food adventure. Bye-bye! Lubos kong ipinapaabot ang aking pasasalamat sa aking katuwang sa paglalakbay na si Abdul Salam. Sa bawat akbang ng aming paglalakbay, ay napatunayan niyang siya ay maasahan at handang tumulong anumang oras. Hindi matatawaran ang kanyang malasakit at suporta sa mga pagkakataong may pangangailangan o hamon. Wala siyang naroon upang magbigay ng gabay at tulong ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang pagiging matulungin at maalaga ay nagbigay ng malaking ginhawa at kapanatagan sa aking paglalakbay. Tunay na mahalaga ang pagkakaroon ng kasama na may ganitong uri ng dedikasyon. Dahil dito, taos-puso kong pinahahalagahan ang kanyang presensya at kabutihan. Ang aming mga karanasan ay nagpatibay hindi lamang ng aming paglalakbay kundi pati ng aming samahan. Hindi. Face. They give to goat. And we also want to pray for but usually like masala. It's inside. If I really want to learn to perfectly cook like this, This size is Jirashan. huh? This size called Jirashan. Yeah. Russian rice. What do you call this rice to use? Jirashan. Like salaris. So Roshan will not come today? I don't know. He will stay. He's boring in the room. Yeah. What will you do? Huh? How will you do that? I don't know. Maybe he has some activities there. Okay. So finish also please. Chicken. You want papa? Huh? You want papa? This also.
दो पापड़ हाँ എന്താ ഇല്ല ഫിലിപ്പീൻസിലുള്ളതല്ല ഫിലിപ്പീൻസിലുള്ള അവർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണും ഇവിടെ കിട്ടൂല കിട്ടില്ല അതൊന്നുമില്ല ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ടോ അല്ല ഇതിന്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഇത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലല്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അവൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു Because we are not that If you want these customers, then zero. you know if you have a lot of followers, especially if you want something promotion, that is another portion of the dollars, you know. But I'm not into that. I can help them, you know, promote something in the description of my channel, but in return, no, I don't. But some vloggers are doing that, so they can get extra views, but I don't. That's why they are asking. Right? Yeah, there is a followers. You have a lot of Malayali viewers. Not that much, but some, mostly my followers are Filipinos. I told them. I told them there is a lot of Philippines are there. But you know, some Filipinos are also eating Indian food. Mostly. Stop recording. So you want to collab with them? Huh? Yeah. No. You want to collab?